Ryan, kumusta ang naging pagsasanay? Wala bang nagparamdam ng mga barko ng China? Monica, naging maayos naman yung pagsasanay sa kabila ng muli na namang pagpapakita ng dalawang Chinese PLA Navy vessel. Pero sa kabuuan ay hindi naman ito nakaapekto sa MCA. Puno ng aktibidad ang dalawang araw na pagsasanay sa unang maritime cooperative activity sa pagitan ng Philippines at Indian Navies. Pagkatapos ng rendezvous o pagtatagpo ng dalawang warship ng Pilipinas at tatlo sa Indian Navy, nagsagawa ng communication check. Samantala ang C-208 Green aircraft ng Pilipinas nagsagawa ng intelligence, surveillance and reconnaissance. Ang 5 warship ng Pilipinas at India pumosisyon na. Unang layunin ay protektahan ang nagsilbing high-value ship na INS Shakti, isang fleet tanker ng India laban sa pag-atake na magmumula sa himpapawid. Ang DRT Miguel Malbar tumulong sa pagprotekta sa INS Shakti gamit ang secondary guns nito na 35mm close-in weapon system. May maximum effective range ito na 2.2 nautical miles o 4 na kilometro at kaya nitong pumutok ng 1,100 rounds per minute. Sa pamamagitan ng radar system na nakakabit dito, kaya nitong ma-detect ang paparating na banta. So the 35mm unang-una is a secondary weapon system that we can use for asymmetric threats like surface targets, and at the same time we can use it as a close-in weapon system as a last line of defense for incoming missiles. At the same time, pwede niya siyang gamitin for hostile aircraft, swarm of drones, and the like na mga threats. Katapos ay isinagawa naman ang replenishment at sea exercise. Habang isinasagawa ang replenishment at sea o RAS, umiikot naman ang chopper ng Indian Navy upang bantayan ang perimeter. Posisyon din sa likuran ang corvette at destroyer ng India, kasama ang isa pang barko ng Pilipinas na BRP Jose Rizal nagmamatsyad sa paligid. Kayang mag-refuel ng 2 barko ng sabay ang ship tanker. Pero kapag ganitong malapit ang distansya ng mga barko, mas lumalaki ang alon na maaaring magdulot ng sakuna. Kaya mahalaga ang kaukulang pagsasanay para sa ganitong aktibidad. So this is the first time for me also to conduct this kind of drills. We have 2 approaches yesterday and today. So safely we were able to simulate yung replenishment at sea, particularly yung cargo or ammunition transfer later on if we have this kind of capability sa Philippine Navy, that we're also wishing na magkaroon tayo ng supply ship na katulad nasa India. So this is also a good opportunity for us to prolong our naval operations if we have that fueling at sea capability. 2 beses itong isinagawa sa kabuuan ng pagsasanay. Layunin nitong ihanda ang mga tauhan sa mga ganitong kakayahan at mapataas ang confidence level ng mga Navy personnel habang isinasagawa ang pag-upgrade sa mga barko ng Pilipinas. Habang isinasagawa ang pagsasanay, na-monitor ang 2 PLA Navy vessel, isang Luyang-class destroyer at Jiangkai-class frigate. Ang pinakamalapit na distansya nito sa pagsasanay ay nasa 10 to 11 nautical miles. Sa loob ng 2 araw, nakasamasid lamang ang 2 PLA Navy bagamat hindi naman sila nang himasok at wala namang naging radio challenge. Ilan pa sa mga pagsasanay ay maneuvering exercise, photo exercise, screening exercise, over the horizon, targeting at anti-submarine warfare. Para sa Philippine Navy, mahalaga ang pagsasanay na ito kasama ang India. It's a game changer for the Philippines dahil sa layo po ng India, it only shows our shared commitment on how to maintain regional peace and stability, and at the same time on how to
We call this, ma'am, like-minded nations po, that we share common values, and we believe in international maritime norms, ma'am. Monica, sa ngayon ay pabalik na itong BRK Miguel Malvar at yung isa pang barko ng Pilipinas. Pero hanggang ngayon ay natatanaw pa rin namin yung isang PLA Navy vessel dito sa aming kanan. Mas visible na ito ngayon kumpara kanina at kahapon na talagang mas malayo sila. At kanina nakausap din natin yung CO nitong barko at sa kanilang pag-uusap sa kanilang counterpart sa India ay willing sila na muling ulitin itong ganitong pagsasanay sa pagitan ng India at ng Pilipinas. At yan muna ang latest mula dito sa West Philippine Sea. Balik sa'yo, Monica. Maraming salamat, Ryan Lacanlale.